As Filipinos, sa culture natin, we do not take criticisms lightly. And minsan kapag may nag-criticize sa atin, ang immediate na response natin dyan or immediate take natin is para siyang personal attack. Kumbaga, ang Pilipino hindi po handa sa criticisms. And of course, there are two types of criticisms, yung tinatawag natin constructive and destructive. Yan po ay nakadepende po sa intention ng taong nagre-criticize. If you look at the definition of criticism, meron namang mga positive aspects yan. It's, kung titignan natin yung unang definition niya, is a way of analyzing or in a way of evaluating about a topic or a thing or whatever. Pero ang negative niyan na dating is yung pagiging judging. O kaya pumupunta tayo sa point wherein we judge people. Kaya dyan po madalas ang mga Pilipinos na-offend. Dahil nga po akala nila immediately ang criticism ay personal attack. Pero alam niyo po ba na sa Biblia, si Jesus, si Paul, even Peter ay... one time they criticized their most especially their bashers, Kung si Jesus, pansinin niyo po how often he criticized the Pharisees. Paul sa mga wrong teachings, Ang criticism po ay nagiging positive if we take it as a correction from others wherein we are kumbaga, depende yan sa tumatanggap din And dependent din sa intention ng gumagawa ng criticism. So, ang point ko lang po dito kapatid, whenever criticism comes, huwag ka agad-agad na offend. Maybe cultural lang kasi sa Filipino na negative ang criticism. Sa totoo lang po, we demonize criticism so much na because of the culture of Filipinos siguro yung ayaw natin maka-offend, ang akala natin lagi ay disrespect ang criticism. Hindi po, kapatid. Minsan ang criticism ay ang intention po niyan is to correct, Kaya nga po ang mga Pilipino, they don't take correction kumbaga as a form of love, Minsan, dahil ayaw natin maka-offend, ayaw na lang natin mag-criticize o mang-correct ng iba. Hindi tayo confrontational sa ating culture. Pero sa totoo lang po kapatid, even the Bible itself encourages correction. Kasi kung wala pong ganyan, ay paano nga ba malalaman ng tao na mali siya? Minsan, unaware po siya sa kanyang ginagawa. So, criticisms are important. Pero we do it with love, we do it with truthfulness, and hindi lang yung basta nang babash tayo dahil ayaw natin sa tao. Kaya the best way to take it in is when we criticize someone, we must do it with truthfulness and love. Kasi ang criticism po, parang correction din po yan. Yun nga lang, depende po sa intention ng nagre-criticize. Meron kasi mga ibang tao, they do it to shame people. They do it with disrespect. Yan po, dyan po tayo nagkakamali. Yan po ang hindi maganda. So, yan po ang iwasan natin. That when we do it with love at genuine care. So that when we criticize someone, should be out of respect and gentleness. Yan po ang biblical criticism. God bless you.